Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Berto. 57 na po ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan kong hindi ko po makakalimutan. Nangyari ito noong ako'y 18, taong 1986 sa bayan namin sa Samar. Simple lang po ang buhay namin noon sa amin. Bukid, ilog, palengke at gubat na palaging iniiwasan ng marami. Pero ako, hindi ako takot doon. Baka dahil bata pa lang ako noon at wala pa akong masyadong alam sa panganib. O baka dahil may tiwala ako sa mga taong kasama ko. Isa sa mga taong malalapit sa akin noon ay si Berna. Kaibigan ko siya mula pagkabata. Masayahin, mabait at palaging may dalang binalot na kakanin kapag pumupunta siya sa amin. Nakatira sila malapit din sa amin. Minsan siya ang kasabay ko magbantay ng kalabaw o manghuli ng palaka sa tabing ilog. Isang linggo, bago magpista sa bayan, niyaya ako ni Berna na samahan ko siya sa kapatagan. May dadalawin daw siya. Hindi ko pa alam noon kung sino pero sumama na rin ako bandang hapon yun. Berto, sandali lang to. Ihatid ko lang tong dahon ng sampasampalukan kay Tatay Francisco. Masama daw kasi ang pakiramdam niya. Sabi ni Berna habang inaayos ang bitbit na supot. Francisco, iyon ang pangalan ng matandang ermitanyo na nakatira sa may paanan ng bundok. May kalayuan sa bahay niya mula sa kabayanan. Walang sinuman ang basta-basta nakakapunta roon dahil ayon sa matatanda, may itinatago daw siyang kakaiba. May iilan pang naniniwalang isa daw siyang mangkukulam o aswang. Pero si Berna, hindi naniniwala sa mga chismis. Mabait daw si Tatay Francisco, ayon sa kanya. At sa totoo lang, ilang beses na rin itong natulungan kapag may lagnat o masakit ang tiyan ng kanyang nanay. May mga halamang gamot daw kasi siya. Mga alas 5 ng hapon, nang makarating kami sa dampa ni Tatay Francisco. Isang bahay na gawa sa kawayan at pawid. May maliit na bakuran at puno ng mga halamang gamot sa paligid. May nakasabit na mga tuyong ugat sa gilid ng dingding. Tay Francisco! Tawag ni Berna habang kinakatok ang pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad ang matanda. Tansya ko mga 50 anyos na siya noon. Kulubot ang balat, mapungay ang mga mata at mahabang buhok na may puti-puti na. Nakasuot siya ng itim na kamiseta at may telang pula na nakabalot sa bewang. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang tungkod na kahoy na palagi niyang hawak. May ukit iyon, mga hugis na hindi mo maintindihan, parang sinaunang letra. Oh, Berna, buti na lang dinala mo ito. Salamat sa sampasampalukan. Magagamit ko ito mamayang alas 8. Sabi ng matanda habang tinanggap ang supot. Napatingin ako sa matanda. Medyo kakaiba ang tinig niya. Paos pero may dating. Hindi siya nakakatakot pero may aura siyang parang, alam mo yung parang may sinasabi ang presensya niya kahit tahimik lang siya. Siya nga pala si Berto, Tay. Kaibigan ko. Niyaya ko siyang sumama. Pakilala ni Berna. Tumango lang si Tay Francisco. Magandang hapon sa iyo, iho. Gandang hapon din po, Tay. Sagot ko. Nagpaalam kami matapos ang ilang minuto. Habang papalayo kami, nakita kong huminto si Tatay Francisco sa harap ng kanyang bakuran. Tumititig siya sa direksyon ng gubat. Kakaibang titig, parang may inaabangan. Kinabukasan, kinausap ako ni Berna. Berto, gusto ka daw makausap ni Tatay Francisco. Punta daw tayo mamayang alas 7 ng gabi. Napakunot noo ako. Ako? Bakit naman ako? Ewan ko, pero parang may kailangan siya sa'yo. Huwag ka matakot, mabait naman si Tatay. Dumating ang gabi. Dala namin ang gasera. Tumawid kami sa madamong daan. At nang makarating kami sa dampa ni Tatay Francisco, may kakaibang lamig akong naramdaman.
Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi kuliglig at huni ng mga bayawak sa malayo. Pagpasok namin, nagsindi si Tatay Francisco ng kandila. Nakaayos sa mesa ang ilang dahon at basag na palayok na may lamang abo. Nakaupo siya sa papag, hawak pa rin ang kanyang tungkod. Umupo kayo. May sasabihin ako sa inyo. Sabi niya. Tahimik lang kami ni Berna. Ako nakatingin lang sa sahig. Berto, may kakaibang enerhiya sa katawan mo. Panimula ni Tatay Francisco. Hindi ito masama, pero bihira ito. Isa ka sa mga posibleng magmana ng tungkod na ito kapag ako'y nawala na. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May bantang darating, iho. Hindi ko ito kayang harapin mag-isa. At sa lahat ng kabataang nakikita ko, ikaw lang ang may kaparehong tibok ng dugo, kagaya ng mga ninuno ko. Sir Roy, sa totoo lang po, gusto ko nang tumayo at umalis noon. Pero hindi ko magawa. Para bang may humahatak sa akin. Patuloy lang si Tatay Francisco. May paparating na gabunan. Gabunan? Ano yun, Tay? Tanong ni Berna. Isang mahina, ngunit malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tatay Francisco. Isang uri ng aswang. Hindi sila kagaya ng karaniwang aswang na nangangain ng laman. Ang gabunan ay tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Pero ang paparating, hindi siya tagapangalaga. Isa siyang pinuno ng mga gabunana. At ngayon, gusto niyang kunin ang mutyang itinatago ko sa tungkod na ito. Inilapit ni Tatay Francisco ang tungkod sa amin. Sa bandang gitna ng kahoy ay may maliit na itim na mutya na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Kapag nakuha nila ito, babaliktad ang balanse. Lahat ng nilalang ng dilim ay makakalaya. Pero bakit po kami? Ano pong magagawa namin, Tay? Tanong ko. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kapag dumating ang gabunan, walang ligtas. Kailangan ko ng katuwang. At Berto, ikaw lang ang nakikita ko. Naputol ang usapan namin nang may biglang umugong na hangin mula sa labas. Napatayo si Tay Francisco. Itinuro ang pinto. Dumating na siya. Pagkasabi ni Tatay Francisco na dumating na siya, agad niyang sinarado ang bintana at pinto ng dampa. Isinandal niya ang isang kahoy na tabla sa likod ng pinto at saka tumayo sa gitna ng silid. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod na may mutya. Tay Francisco, ano pong gagawin natin? Tanong ni Berna. Habang papalapit sa kanya. Lumapit kayo sa akin at huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Utos ni Tatay Francisco. Nagkatinginan kami ni Berna. Hindi na kami nagtalo. May biglang pagbigat sa hangin. Parang may bumubulong sa labas na hindi maintindihan ang sinasabi. Maya-maya, muling umihip ang malamig na hangin. Pero hindi ito karaniwan. May kasama itong parang bulok na laman. Sir Roy, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Nanginginig ang mga tuhod ko pero nananatili akong nakatayo sa likod ni Tatay Francisco. Bigla kaming nakarinig ng garalgal na boses mula sa labas. Ibigay mo na ang mutya sa amin, Francisco. Malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses. Hindi niyo ito makukuha habang ako'y buhay pa. Sagot ni Tatay Francisco habang itinututok ang kanyang tungkod sa pinto. Sa isang iglap, nagliyab ang dulo ng kanyang tungkod. Maliit lang ang apoy,
Pero kumikislap ito. Ito ay kulay kahel na parang kidlat. Napaatras kami ni Berna sa takot. Maya-maya pa, may biglang tumama sa pader ng dampa. Malakas. Parang may sumalpok na hayop sa dingding. Gumalaw ang mga kahoy. Nanginginig ang sahig. Berna, huwakan mo si Berto. Huwag kang bibitaw. Utos ni Tay Francisco habang lumalapit sa pinto. Bakit po, Tay? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Dahil ikaw ang tagapagmana. At kapag hindi kita na ipagtanggol ngayon, wala nang susunod sa akin. Bago pa man ako makasagot, may umalulong sa labas. Isang mahaba, matinis at malalim na alulong na parang pinaghalong tao at hayop. Hindi iyon aso, hindi rin lobo. Mas malala pa. Muling sinugod ang dampa. Tumalsik ang pinto at tumilapon si Tatay Francisco. Ngunit agad siyang nakatayo at saka itinutok ang tungkod sa aninong pumasok. Isang nilalang ang lumitaw sa liwanag ng gasera. Maitim ang balat, mapupulang mata at mahaba ang mga buhok. Nakaitim na pantalon na walang pang itaas. Mula sa leeg nito ay nakasabit ang isang mutya na kulay abo. May pangil ito at ang katawan ay balot ng maninipis na balahibo. Sa wakas, umarap ka rin, Francisco. Sabi ng nilalang. Lumayas ka dito, Gabriel. Hindi ka na bahagi ng balanse at naging sakim ka. Sagot ni Tatay Francisco sa nilalang. Napatingin ako kay Berna. Bumulong siya. Gabriel? Ibig sabihin tao siya noon. Hindi sumagot si Tatay Francisco. Sa halip ay bigla siyang humakbang at hinampas ng tungkod ang sahig. Mula sa dulo ng kahoy ay kumalat ang liwanag. Parang alon ng kidlat na tumama sa nilalang. Biglang napaurong si Gabriela pero hindi siya nasaktan. Natawa pa nga siya. Mahina ka na, Francisco. Ang mutya mo ay malapit ng malaglag sa kamay mo. Biglang tumalon si Gabriela papalapit kay Tatay Francisco. Nagkabanggaan ang kanilang lakas. Bumagsak ang mga gamit sa loob. Gumalaw ang sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tungkod na bumabangga sa kukot kamay ng gabunana. Lumabas na kayo! Takbo! Sigaw ni Tatay Francisco. Hindi ako gumalaw maski si Berna. Hindi ko kayang iwanan ng matanda. Nang biglang may tumalsik na bahagi ng bubonga, saka ako natauhan. Berna! Dumaan tayo sa bintana! Sigaw ko habang hinahatak siya. Lumundag kami palabas at saka tumakbo palayo mula sa dampa. Habang tumatakbo kami sa damuhan, narinig pa namin ang mga sigaw ni Tatay Francisco sa loob. Bantayan niyo ang isa't isa at huwag na kayong babalik dito, Berto. Ikaw na ang susunod. Pagdating namin sa puno ng akasya, huminto kami. Hingal na hingal si Berna. Ako rin. Doon ko nakita mula sa malayo ang pagliyab ng dampa. Umuusok ito. Kumikislap pa rin sa liwanag mula sa loob. Palatandaan na naglalaban pa rin sila. Sir Roy, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Takot, galit, lahat sabay-sabay. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nang may masmasan kami, nagsimula na kaming bumalik sa bayan. Hindi na kami nag-uusap ni Berna noon. Pareho kaming tulala. Parang lahat ng nakita namin ay hindi totoo. Pero ramdam ng katawan naming totoo ang lahat. Pagsikat ng umaga, bumalik kami ni Berna sa pinangyarihan. Natagpuan namin ang dampa, abo at wala na. Wala nang natirang buo. Wala rin si Tatay Francisco at si Gabriel. Pero sa gitna ng abo, may naiwan ang tungkod ni Tatay Francisco.
Maayos ito, walang galos. Nakabaon ang kalahati ng katawan nito sa lupa na tila naghihintay sa kukuha. Dahan-dahan akong lumapit. Hinawakan ko ito. Nang oras na iyon, may dumaloy na init sa kamay ko. Parang sinasabi ng kahoy na ako na ang susunod. Berto, anong balak mo? Tanong ni Berna habang lumalapit sa akin. Hahanapin ko si Gabriel. Sagot ko. Hindi matatapos to hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. At sa palagay ko, masasagot na rin lahat ng katanungan ko simula nung bata pa lamang ako. Simula noon, nagbago na ang buhay ko. Hindi ako bumalik sa dati kong gawi. Nagsimula akong magbasa ng mga lumat sinaunang aklat na iniwan ni Tatay Francisco. Marami siyang itinuro. Mga simbolo, orasyon at kung paano gamitin ang mutya. Lumipas ang 1 linggo. Tahimik ang bayan. Akala ng iba nasunog ang dampa ng ermitanyo. Pero kami ni Berna, alam namin ang totoo. Sa mga gabing tahimik, nararamdaman ko ang presensya. Hindi ko alam kung si Gabriel pero may sumusubaybay sa akin. Isang gabi, habang nasa tabing ilog ako at pinag-aaralan ko ang nakaukit sa tungkod, may narinig akong yabag mula sa kakahuyan. Dahan-dahan akong tumayo. Hawak ko ang tungkod. Hindi ako natatakot. Lumabas mula sa dilim ang isang anino. Hindi pa tayo tapos, Berto. Ang bagong tagapagmana ng tungkod na may mutya. Tama ba? Kung ganon, na ikaw ang tagapagmana, ikaw nga ang napili ng tungkod ng ermitanyo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, itinaas ko ang tungkod at pinanatili ang tingin ko sa kanya. Ngumiti siya. Ang lakas mo ay hindi lang mula sa mutya, kundi mula sa puso. Kung handa ka na, saka kita susubukan. Pagkasambit ni Gabriel ng mga saltang iyon, nanatili lang siya sa kabila ng ilog. Hindi siya lumalapit. Nakatayo lang siya roon sa tabi ng punong kahoy na may nakasampay na ugat. Habang ako'y nakapako pa rin sa posisyon, hawak ang tungkod. Ramdam ko pa rin ang init nito sa palad ko at ang pagpitik ng mutyang nakabaon dito. Ang tubig ng ilog ay tila tumahimik. Para bang pati ang kalikasan ay nag-aabang kung sino sa amin ang unang kikilos. Si Gabriel, matigas ang titig pero hindi umaatake. Ako naman, nakahawak sa tungkod pero di ko alam kung anong susunod na hakbang. Hindi mo ba ako aatakihin? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi pa ngayon. Pero darating tayo dyan, Berto. Sagot niya. Hindi ko siya sinagot. Anong nangyari kay Tatay Francisco? Tanong ko. Napangisi si Gabriel. Buhay pa siya. Pero kung hindi siya sinagip ng mga tagabantay ng ilog, baka wala na siya ngayon. Matalino ang matanda, pero may hangganan ang lakas niya. Pinikit ko ang mga mata ko saglit. Pasalamat ako't buhay pa si Tatay Francisco. Kahit paano, may pag-asa pa. Sabi ko sa aking sarili. Bakit hindi mo kinuha ang tungkod noon? Gayong nakatusok lang naman ito sa lupa. Tanong ko ulit. Biglang tumalim ang tingin niya. Hindi ako basta pwedeng humawak sa tungkod. Hindi ito parang karaniwang kahoy na basta mo na lang pwedeng pulutin. Hindi ito sa akin. Sagot niya naman. Dahil ba hindi ka pinili? Tanong ko. Hindi lang to basta doon, Berto. Ang tungkod ay may tagapangalaga. May sumpa. Ang sino mang hindi karapat-dapat ay hindi makakalapit. Ang sino mang pilit itong agawin ay susunugin mula sa loob. Hindi ko gustong mamatay sa ganung paraan, Berto. Sagot naman ni Gabriel. Napalunok ako noon, Sir Roy. Kaya pala kahit ilang ulit nang sinusubukang kunin ang tungkod, ay walang nakakalapit.
At kahit si Gabriel na gabunan ay hindi makaporma. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili ng tungkod? Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya paatras, papunta sa anino ng kagubatan sa likod niya. Tignan natin, Berto, kung talagang karapat-dapat ka. Bulong niya bago siya tuluyang naglaho na parang usok. Kinain ng dilim sa likod ng mga puno. Naiwan akong mag-isa sa tabi ng ilog. Basang-basa pa rin at nanginginig ang dibdib ko hindi sa lamig kundi sa bigat ng alam kong paparating. Kinabukasan, Sir Roy, halos mag-uumaga na ako nang matagpuan ko si Tatay Francisco sa lumang kamalig malapit sa palayan. Ang pansamantalang silungan ng mga tagabantay ng ilog. Doon siya dinala matapos masunog ang kubo niya. At doon ko rin nalaman, buhay pa nga siya. Nakatigilid lang siya sa banig. May balot ang balikat at may kaunting dugo pa sa tela. Agad akong lumapit. Tay Francisco? Oh, Berto! Mahinang sagot niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo, pero pilit siyang bumabangon kahit kaunti. Nakuha mo na ang tungkod. Ibig sabihin, simula na talaga. Tay, pasensya na kung natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Umiling si Tatay Francisco. Hindi mo kasalanan, Berto. Tadhana ang naglagay sa'yo sa posisyon na yan. Noon pa lang, ramdam ko na. Pero wag mo nga hayaang mapasa kamay nila ulit ang tungkod. Babalik si Gabriel. At pagbalik niya, hindi lang ito tungkol sa mutya. Pati na ang mga kaluluwa ng kagubatan babaliktad sa atin kapag napunta sa kanya ang kapangyarihan. Hindi ako nakasagot. Niyuko ko lang ang ulo ko at hinawakan ko ang kamay niya. Simula noon, Sir Roy, halos araw-araw na akong bumabalik sa tabi ng ilog. Doon ko kasi nararamdaman ang koneksyon sa tungkod. Hindi ko pa kasi gamay ang buong lakas nito. Pero tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ko kung nasaan ang mga nilalang sa paligid. Naririnig ko ang mga alulong ng mga hayop kahit walang aso. Alam ko, may gumagalaw sa dilim. Minsan may boses akong naririnig, hindi sa paligid, kundi sa isip ko lang. Hindi pa to tapos, Berto! Boses ni Gabriel, parang alingaw-ngaw na galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya nagpapakita, pero alam kong nagmamasid lang siya. Baka hinihintay niya lang na makalimot ako, o baka sinusubok lang niya kung hanggang saan ko kayang bitbitin ang tungkod. Sir Roy, ang tungkod ay hindi lang kahoy. May buhay ito. Nararamdaman ko kung kailan ito nabibigla, kung kailan ito nag-aalala. Parang may diwa ng mga ninuno rito. Hindi ko maipaliwanag, pero habang lumilipas ang gabi, mas lalong lumalakas ang tibok nito sa kamay ko. Alam kong papalapit na ang susunod na pag-atake. At sa susunod, hindi lang si Gabriel ang harapin ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas pagkatapos ng babalang yun na parang ibinubulong mismo ng tungkod sa kamay ko. Ang gabi, Sir Roy, parang nilulunod ako sa lamig at parang pangambang hindi ko maipaliwanag. Habang nakasandal ako sa likod ng lumang puno ng akasya, malapit sa barong-barong ni Tatay Francisco, mahigpit kong hawak ang tungkod. Hindi sapat na tagapagbasa lang ako nito. Bulong ko sa sarili ko. Lumabas si Tatay Francisco mula sa barong-barong. Namumutla siya pero buo pa rin ang titig niya sa akin. Berto, nararamdaman ko na sila. Tiyak na nararamdaman mo rin ito, ano? Agad naman akong tumango sa kanya. Opo, Tay, may dumarating. Hindi lang si Gabriel. Pumasok siya ulit at pagbalik niya, dala niya na ang isang lumang bayong. Binuksan niya ito at may inilabas siyang isang supot ng asin, pulang sinulid
at puting panyo na may bordang alibata. Yan ang huling iniwan sa akin ng kapatid kong si Eladio. Isa sa mga dating tagabantay ng mutya bago pa man naging kay Gabriel ang dilim. Bantay ng mutya? Tanong ko. Tumango siya habang inilalatag ang mga laman ng bayong sa mesa. Ang tungkod na hawak mo, Berto, ay hindi lang basta pinasa lang sa iyo. Pinili ka nito at pinili ka ng mutya. Hindi ako nakaimik sa mga oras na yun. Alam kong may kapangyarihan ang tungkod. Pero ngayong naririnig ko mula sa kanya na parang may buhay ito at may pinipiling tagapagmana, bigla akong kinabahan. Ito ang lagi mong tatandaan, Berto. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti lang. Hindi mo lang basta hawak ang kapangyarihan ng mga ninuno. Nasa iyo na ang susunod na yugto. Kung si Gabriel ay tinutokso ng dilim, ikaw naman ang balanse. Biglang tumahol ang aso sa labas. Kasunod nun, sunod-sunod na ungol mula sa mga hayop sa paligid. Tila may dumaang hangin na may dalang alingas-ngas ng mga aninong ayaw magpakita. Tay Francisco, bulong ko sa kanya. Alam ko, nandito na sila. Handa ka na ba, Berto? Hindi ako nakasagot nang biglang lumipad ang isang bagay papasok sa bintana. Isang malagim na anino. Mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, balat na parang sunog. Tumama ito sa mesa at nabuwal ang asin. Sumiklab ang liwanag mula sa tungkod at kusa kong itinaas ito. Ah! Sigaw ng nilalang habang bigla itong umurong. Gabriel, hindi siya nag-iisa. Lumabas kami ng bahay sa paligid ng bakuran. Sir Roy, nakapalibot ang apat na nilalang na kahugis ng gabunana, pero mas mababa at mas mukhang hayop. Nakaluhod ang isa at nakakatakot ang muka. Parang natutunaw ang balat at kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gabunan yan. Mga pinadala niya. Mga nilalang na nilason ng mutyang itim. Hindi ko alam kung anong lakas ang tumulak sa akin para humakbang paabante. Pero ramdam ko ang galit na may halong tapang ang umaalon sa dibdib ko. Kung ako ang pinili ng tungkod, hindi ako tatakbo. Bulong ko sa aking sarili. Sa mga oras na yon, inikot ko ang tungkod sa hangin. Bigla itong kumislap. Tila may gumuguhit na liwanag sa paligid namin. Maya-maya pa, biglang sumugod ang isa sa mga gabunan. Matulis ang dila at nanlilisik ang mga mata. Berto, wag! Sigaw ni Tatay Francisco. Pero huli na, hinampas ko ito gamit ang tungkod. Sumabog ang katawan ng nilalang na parang pira-pirasong abo. Lumakas ang tibok ng tungkod. Pakiramdam ko, parang sinasapian ng mga braso ko ng lakas na hindi ko maintindihan. Berto! Ang mutya, huwag mo nga hayaang lamunin ang puso mo. Hawakan mo ang sarili mo at huwag kang magpapadala sa galit sa puso mo. Napatigil ako. Napansin kong nanginginig ang kamay ko. Parang gusto ng katawan kong sumugod pa at patayin lahat ng gabunan sa paligid. Pero may boses sa isipan ko, hindi sa akin. Magalit ka, Berto. Ubusin mo silang lahat. Gantihan mo. Hindi tama to. Pumikit ako at huminga ng malalim. Inaalala ko si nanay at tatay, ang mga kapitbahay naming sinira ni Gabriel. Hindi ito tungkol sa galit. Tungkol ito sa pagtatapos ng kasamaan. Nang dumilat ako, tumingin ako kay Tatay Francisco. Tay, alis na tayo. Hindi rito magtatapos to. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Hindi naman ako mag-isa, tay. Andyan ka. Ngumiti lang siya.
Sige, pero kung aakyat tayo sa bundok, dapat alam mo ang totoo tungkol sa mutya. Ang mutya ng gabunan ay may kasaysayan na. Isa itong piraso ng sinaunang bato na nahati noon pa man. Ngunit ang bahagi nito na na kay Gabriel, iyon ang kadiliman. At ang nasa loob ng tungkod mo, iyon naman ang liwanag. Bigla akong napaisip. Kaya pala may buhay ang tungkod. Kaya pala ramdam ko kung kailan ito natatakot. Kung pagsasamahin ng dalawang mutya, pwedeng bumalik ang orihinal na kapangyarihan. Isa na riyan ang muling balansihin ang mga nilikha ng gabi. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili ng tungkod at mutya? Dahil ang dugo mo, Berto, may bakas ng huling tagabantay. Hindi mo lang alam, pero may ugat ka sa lahi ng mga bantay. At ikaw lang ang may lakas ng loob na labanan ang mutya ng kadiliman nang hindi tinatablan nito. Bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng isang boses mula sa puno. Tama si Francisco. Bumaba mula sa sanga ang isang lalaking balot sa itim na tela. Matipuno ang katawan, mahaba ang buhok at may sugat sa kaliwang mata. Gabriel, sambit ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya at tumingin ng diretsyo sa akin. Iyan ang ayaw kong mangyari. Ikaw ang susunod na tagabantay. Nanginig ang tungkod. Lumakas ang hangin sa paligid. Pero bago pa man makompleto ang mutya, ako na ang magiging huling hahawak nito. Dagdag pa niya. Hinampas niya ang lupa. Bumaon ang kanyang kamay at lumabas mula sa ilalim ang isang nilalang. Malaki, kulay putik, may sungay at pula ang mata. Isa itong nilikhang parang mula sa hukay ng impyerno. Alam kong hindi mo pa to kaya, Berto. Pero subukan mo. Sabi ni Gabriel. Nilingon ko si Tatay Francisco. Nakahanda na siyang sumugod. Maya-maya, hinawakan ko ang tungkod. Hindi kita uurungan. Tumama ang nilalang sa akin, pero agad ko itong hinarang. Kumislap ang mutya sa dulo ng tungkod. May pumutok na liwanag. Napaatras ang nilalang. Sinundan ko ng palo sa dibdib. Umalulong ito. Gabriel! Hindi pa rin gumagalaw. Pinagmamasdan lang kami at parang nakikiramdam. Hindi pa to tapos, Berto. Aniya. Tumakbo siya paatras. Nagmistulang natunaw sa hangin. Tandaan mo, hindi lang ako ang kaaway mo. Ang dilim sa loob mo, yan ang unahin mo. At sa isang iglap, naglaho siya. Pagod na pagod ako. Nakaupo na ako sa lupa, habol ang hininga. Maya-maya, lumapit si Tatay Francisco sa akin at tinapik ang balikat ko. Berto, buhay pa tayo. Pero hindi pa dito nagtatapos. Tumingala ako sa langit. Sir Roy, ito ang simula ng totoong laban. Hindi lang si Gabriel ang haharapin ko. Bulong ko sa sarili habang pinapakiramdaman ang tibok ng tungkod sa kamay ko. Sa bawat pintig nito, may gumuguhit na init sa palad ko. Para bang isinusumpa ng kahoy ang pangalan ni Gabriel. At habang pinipiga ko ang tungkod, muli kong naalala kung bakit ako naririto. Hindi lang to laban para sa mga nawawala ngayong gabi. Matagal na itong apoy na tinatago ko. Apoy na nagsimula noong gabing dinukot si inay at itay. 4 na taong gulang ako noon. Malalim ang gabi. May unos sa labas at hindi pa ako dinadaanan ng antok. Nakasilip ako sa ilalim ng kulambo nang biglang kumalabog ang pintuan. Isang lalaki ang bumulaga. Matangkad, maitim ang balat at may markang bituin sa leeg. Kasunod nun, hiyawan, sigawan. Sigaw ni itay, sigaw ni inay,
Pagkatapos ng ilang minuto, katahimikan, iniwan nila akong buhay. At isa lang ang tandang-tanda kong pangalan na binanggit ng isa sa mga hayop na yon habang hinahagis si Itay sa balikat niya. Gabriel, tapos na. Tama, si Gabriel nga ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ng matagal na panahon. Kaya simula nung napili ako ng tungkod na kanyang bagong tagapangalaga, ay hindi na ako nawalay kay Tate Francisco. Hindi ko siya kadugo, pero siyang tumayong gabay at tagapangtanggol ko. Siya rin ang nagbigay sa akin ng tungkod. May kasaysayan yan, anak. Gamit yan ng matandang antingero ng aming angkana. Sabi niya noon, habang isinusukbit sa leeg ko ang butyang nakabaon sa ulo naman ng kahoy. At ngayon, ilang taon na ang lumipas, naging gabi ko na ang tungkod na ito. Ngunit sa paglalim ng gabi, bigla kong naalala si Berna, ang kaibigan kong kasama ko noong napadpad kami sa kagubatang ito. Berna, asan ka na ba? Bulong ko habang sinusuyod ng tingin ang paligid ng kubo. Bakit parang bigla siyang nawala sa isip ko? Para bang may biglang pumipigil sa akin na maalala siya. Siguro noong mga panahong nag-iensayo pa ako at hindi ko pa alam ang kapangyarihan ng tungkod. Hanggang sa may kumaluskos mula sa likod ng silid. Tumayo ako, hawak ang tungkod. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At laking gulat ko nang makita si Berna. Basang-basa, nanginginig at may sugat sa braso. Berto? Mahinang tawag niya. Berna! Ikaw lang pala! Napalapit ako agad at inalalayan siya papasok. Saan ka ba kasi galing? Akala ko... Napatigil ako nang bigla siyang nagsalita. Hinila kasi ako ng isang nilalang. Pero may tumulong sa akin. Matandang lalaki. Sinabing wag muna akong lalapit sa'yo hanggat hindi ka pa handa. Napakunot ako. Sino? Si Tatay Francisco? Tanong ko. Hindi. Iba siya. Pero parang may alam siya tungkol sa'yo. Sabi niya, kapag natutunan mo nang tanggapin ang galit mo, saka mo lang malalaman ang buong katotohanan. Tahimik kami. Biglang bumukas ang pinto. Si Tatay Francisco. Anak, handa ka na. Mahinang sabi niya. Tumango ako. Alam ko na po, Tay. Si Gabriel ang pumatay kina Inay at Itay. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkalayo kami ni Berna. At ngayon, pupunta na siya muli. Tinignan ako ni Tatay. Hindi lang siya. May mas malalim pa riyan. Pero ngayon, kailangan mong gamitin ang tungkod. Hinawakan ko ang tungkod na puno ng hiwaga at galit. May apoy sa dibdib ko. Hindi na lang ito laban para sa akin. Laban ito para sa lahat ng tulad namin na inagawan ng pamilya, ng alaala, ng katarungan. Lumabas kami ng kubo. Nandun si Gabriel, nakangiti, hawak ang isang dugoong itak, at ang mga matay walang puso. Berto, natuto ko na rin pala talagang lumaban. Huli na para sa iyo, Gabriel. Ito ay para kay Inay, kay Itay, at sa lahat ng pinaslang mo. Maya-maya pa, humakbang ako. Kumislap ang mutya sa tungkod. Para bang nagising ang mga diwang matagal nang natutulog. Sa bawat hampas ko, may alingaw-ngaw ng sigaw ng mga ninuno. Sa bawat palo, may sigwang sumusunod. At sa huli, bumagsak si Gabriel sa lupa. Nanghihina, duguan, pero buhay pa. Lalapit na sana ako para tapusin ang lahat. Pero pinigilan ako ni Tatay Francisco. Huwag, anak. Hindi natin kailangang patayin siya. Ang mga tulad niya ay mas magandang pinaparusahan ng konsensya. Hayaan mong dilim ang humusga sa kanya. Tumango ako. Ibinaba ko ang tungkod. Hindi ko kailangang maging katulad niya.
Nilapitan ako ni Berna. Berto, salamat. Hindi mo lang ako niligtas. Niligtas mo na rin pati ang sarili mo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, natutunan kong ang paghihiganti ay hindi sukatan ng katarungan. Minsan, ang totoong tagumpay ay ang pagpili ng pagpapatawad kahit na gaano pa kasakit. Ang aral sa ating kwento, ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa dugo ng kaaway, kundi sa kapayapaang naibalik ng puso ng isang taong minsang biktima ng kadiliman. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay tinig sa kwento ko. At sa lahat ng nakinig at makikinig pa, maraming salamat po. Naway baunin ninyo ang aral na kahit ang galit sa puso ay may hangganan at ang pagpili ng tama ang siyang tunay na lakas.